Kailangan ko ng tulong. Lubog ako sa utang eh. 13 anyos pa lang bumabarkada na. Ganito pala ang itsura ng morgue, no? Tumatayo ang mga balahibo ko. Cadaver number 9. Ako si Arman, Sir Jupiter. Isa akong tipikal na batang kalye noon. Lagi akong marumi, marungis at mabaho. Kadalasan ay kulay itim na sa magkahalong dumi, libag at sipon, ang kulay grasa at punit kong damit. Mas madalas kaysa hindi ay nakapaako habang naglalakad sa makalat na bangketa. Pag siniswerte ay may natutulugan akong karton. Kapag wala ay tinitiis ko ang lamig ng simento. Nakikipagpatintero ako sa mga sasakyan sa panlilimos ng kaunting barya. Manhid na akong mabugbog ng mga batang basagulero. Baliwala na rin sa akin ang awayan at patayan ng mga tambay. Kahit habulan ng pulis at mga snatcher, ay pinagkikibit balikat ko lamang. Wala akong kinagisnang magulang, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung sino ang nanay ko. Hindi ko rin kilala kung sino ang tatay ko. Hindi ko alam kung ano ang pagkatao nila at ako man ay nalilito kung sino ba ako. Isa lamang akong yagit na kapag may naaawang magpalimos ay kakain. Kapag wala ay titiisin na lang ang kalam ng sikmura. Noong una ang alam ko lamang ay manghingi. Laging nakasahod ang mga kamay ko sa panghihingi ng kaunting awa. Kaso lang sa dami ng tulad ko, namanhid na yata ang mga tao para maawa. Kapag nagugutom, ano ba ang aasahan sa isang tulad ko? Gutom ang dahilan. Kaya natuto akong mang-umit sa tindang tinapay at prutas ng mga vendor. Lumaon, natuto akong magnakaw. Sa kalyeng ginagalawan ko, namulat akong kahit musmos ay kailangang maging matigas, matibay at handang makipagbasagan ng mukha para mabuhay. Ang dilim ng tingin ko sa mundo, Sir Jupiter. Pakiramdam ko ay pinagsasakluban ako ng langit at lupa. Kapag gabi at yakap ko ang sarili, naiisip ko ang aking buhay. Walang nakaraan. Walang kinabukasan. Walang patutunguhan. At kahit sabihing libre lang ang mangarap, paano ako mangangarap gayong kahit iyon ay pinagkakait sa isang tulad ko? Isang batang kalye nang katumbas ay maitim na tuldok lamang sa lipunan. Gayunman, bago pa ako tuluyang maligaw ng landas, iniligtas ako ng Diyos sa kapahamakan. Isang gabi, naabutan ako ng napakalakas na ulan. Basang-basa ako noon at nanginginig sa ginaw. Sa paghahanap ng masisilungan, ay napadpad ako sa harap ng isang maliit na kapilya. Dito ko nakilala si Papang. Si Papang ang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos sa akin. Inampun ako ni Papang. Pinatirasan, nirerentahan niyang kwarto. Pinakain niya ako. Binihisan at pinag-aral. Minahal niya ako na parang sariling laman at dugo. Lahat ng hinanakit ko sa buhay ay naburang lahat dahil napakabait ni Papang. Akala ko nga ay wala ng katapusan ng aking ligaya. Subalit bago ko maialay sa kanya ang diploma ng aking pagtatapos sa kolehiyo, inagaw siya sa akin ng kamatayan. Parang inihanda lang ako ni Papang sa magiging panibagong yugto ng aking buhay.
Ayun si Fiona sa may corner nitong kantin. Lalapitan ko siya. Ay nako, kinakabahan ako. Nanlalamig yata yung mga kamay ko. Pati yung mga binti ko nanginginig. Hi, pwede makishare sa table? Hi. Sure, wala namang nakaupo. Ako pala si Arman, yung bago sa accounting. Fiona, sa admin ako. Maganda si Fiona, Sir Jupiter. Pero ang mas nakaakit sa akin ay ang pagiging simple niya. Simpleng manamit, simple sa ayos, simple sa pananalita. Aaminin kong sa unang kita pa lang sa kanya ay minahal ko na si Fiona. Bago pa ako nagkalakas ng loob na lapitan si Fiona ay inalam ko na halos ang lahat sa kanya. Tulad ko ay ulila rin siyang lubos. Tubo siyang Mindanao sa Davao del Sur. Nang maulila ay sumama kay Malu, best friend niya, at sa Maynila na nanirahan. Balak na naming magpakasal, Malu. Kung papayag ka, kukunin ka naming witness. Sa Huwes kami papakasal. Simple wedding lang. Ikaw at si Ador, yung OFW na kaibigan ni Arman ng mga witness. Love na love ko tong kaibigan ko, Arman. Kaya wag mong paiiyakin si Fiona at lagot ka sa akin. Hindi mangyayari yun, Malu, no? Between us, baka si Fiona magpayak sa akin. Sira. Ito ang dapat sa'yo. Maliliit na kurot. Aray, huwag sa tagiliran ko. Ang sakit ng kurot dyan eh. Wala akong kasing ligaya, Sir Jupiter. Napalis lahat ng masasakit na bahagi ng aking kahapon at napalitan ng tuwa. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Siya ang kaligayahan ko. Lahat ay isinisilbi ko sa kanya kahit ayaw niya ay ako ang gumagawa sa bahay. Ako ang naglalaba, naglilinis at nagluluto rin. Sa umaga ay nakahain na ako ng almusal bago pa siya gumising. Napakaligaya namin, Sir Jupiter, lalo pa at nagkaroon kami agad ng isang malusog na baby boy. Tahan na, baby. Karga ka na ni Daddy. Ang bait ng baby natin. Tumahan agad. Wala na akong mahihiling pa. Kumpleto na tayo, Fiona. Oo nga. Malusog at gwapo ang baby natin. Ano pa lang ipapangalan natin sa kanya? Robert, kung papayag ka, sunod na lang natin siya sa pangalan ni Papang. Parang in honor na rin sa malaking utang na loob ko kay Papang. Kung yan ang gusto mo, okay sa akin. Napakasaya namin, Sir Jupiter, napakalaking ligaya ang inihatid ni Robert sa buhay namin ni Fiona. Lalo akong nagsikap. Maghapon akong nagtatrabaho sa office, sa gabi at weekend ay tumatanggap naman ako ng sideline para madagdagan ang kita. Pangarap ko kasi na makabili ng sariling lupa at bahay para sa aking mag-iina. Subalit ang trahedya pala, Sir Jupiter, ay sadyang dumarating sa panahong hindi inaasahan. Dinurog ang aking pagkatao ng isang napakasakit na balita. Nagkaroon ng pancreatic cancer si Fiona.
Stage 3. Kung hindi mapipigilan ang mabilis na pagkalat ng cancer cells, ay posibleng maging Stage 4. Hindi man lang namin napaghandaan. Hindi man lang nalaman gayong pwede naming natuklasan nung Stage 1 pa lamang o Stage 2. Bakit Stage 3 kaagad? At pwede pang mag-Stage 4. Inilaban ko si Fiona. Humanap kami ng pinakamahusay na oncologist at surgeon. Inoperahan siya. Isinailalim sa chemotherapy. Sa radiation treatment. Unti-unting naubos ang kanyang buhok hanggang tuluyang makalbo. Unti-unti rin siyang nangayayat. Sumusuka siya na walang inilalabas na pagkain. Mabuhay kung lumakad na parang madadaba. Kahit pupunta lang ng banyo, ay kailangang alalayan. Napilitan tuloy akong mag-indefinite leave sa trabaho para maalagaan ko siya ng gusto. Halos 1 taon ang cycle na yon sa aming buhay, Sir Jupiter. Napakalaking pera ang kailangan. Lahat yata ng kakilala ay nautangan ko. Hanggang isang umaga ay yanigin ako sa ipinagtapat ng kanyang oncologist. Stage 4 na si Fiona. Terminal na. Hindi na napigilang kumalat ang cancer cells sa ibang organs. Wala nang magagawa. Para akong binagsakan ng bomba. Mahina ang boses ng doktor pero nabingi ako. Pagkatapos noon napahagulgul ako, Sir Jupiter. Yung hagulgul na parang pasan ko ang mundo. Si Robert. Huwag mo siyang pabayaan. Bibigyan mo siya ng magandang future. Ipangako mo. Pangako, Fiona. Gagawin ko ang lahat para... Fiona, habang na niya ang hininga niya, unti-unti na pumipigit ang kanyang mga mata. Lumalamig na rin yung mga kamay niya. Teka, tatawagin ko ang doktor. Pipindutin ko itong buzzer. Ayun, narinig ko na yung mga yabag. Papunta na rito sa private room ang nurse at ang doktor. Gagawa nila ng paraan na mabuhay pa si Fiona. Yan na sila. Bubukas na ang pinto. Doc, please. Buhay pa si Fiona. Sa huli, bumigay si Fiona, Sir Jupiter. Iniwan niya ako. Iniwan niya kami ni Robert na noon ay 5 taong gulang pa lamang. Iniwan niya kaming mag-ama na lugmok ang damdamin at lubog sa utang. Condolence, pare. Ibinalita sa akin ni Mrs. ang nangyari. Kadarating ko lang nung isang araw kaya ngayon lang ako nakadalaw eh. Salamat, parang Ador. Kung may maitutulong ako, magsabi ka lang ha. Salamat, pare. Hindi ako mahihiya. Kailangan ko ng tulong. Lubog ako sa utang eh. Kung okay lang sa'yo pare, may opening sa kumpanya namin. Pwede kang direct hire. Kasama ko yung principal namin at kailangan talaga ng tao. Walang recruitment fee. Libre pa pamasahe. Pag andun ka, ma-assistehan kita.
Tingin ko sa background mo makukuha ka. Pag-isipan mo pare. Hindi ko alam kung ano ang ididesisyon, Sir Jupiter. Kailangan ko ng trabaho na may malaking kita para makabayad sa ipinagpagamot ni Fiona. Saka para makapagpundar din ng bayad lupa para sa amin ni Robert. Pero masigit yung para sa kinabukasan ni Robert. Pangarap namin ni Fiona na mapagtapos siya ng kursong engineering o architecture o any college course na gusto niya paglaki. Pero Sir Jupiter, paano ang gagawin ko sa anak ko? 5 taon pa lamang siya. Ni hindi siya makatulog sa gabi maliban kung nakatabi at nakayakap sa akin. Wala na ang mami niya. Kung aalis ako, pati ama, ay wala siya. Litong-lito ako. Nawawasak ang puso ko tuwing iisipin na iiwan ko at malalayo ako sa aking anak. Hanggang nang sumunod na umaga, ay may dumating akong bisita. Ano ba naman tong si Arman at mula nang namatay si Fiona ay laging sarado tong tinitirhan? Arman! Si Malu to! Buksan mo tong pinto! Nagdala ako ng pagkain para makatikim naman kayo mag-ama ng lutong bahay. O, ikaw pala, Malu. Halika, tuloy. Parang kapatid ni Fiona si Malu, Sir Jupiter. At sa sandaling yun na wala akong balikat na masasandalan, ipinagtapat ko ang aking problema. Na bagamat masasagot ng pagpunta ko sa Abu Dhabi ang pinansyal naming problema, malaking concern ko si Robert. Ano ka ba? Parang kapatid ko na si Fiona. Kung may magagawa ako para sa pamilya niya, I will be most willing to do it. Talaga, Malu? Salamat ah. Salamat. Natanggap ako sa kumpanya ni na paring Ador sa Abu Dhabi. Kumpara sa dati kong sweldo ay napakalaki ng kinikita ko. Sa tansya ko sa loob ng 2 hanggang 3 taon ay posibleng mabayaran ang lahat ng nautang ko. Kaya di pa man finished contract ay iniisip ko na ang pumirma ng bagong kontrata. 7 taon si Robert nang una akong makauwi, Sir Jupiter. Halos madurog ang puso ko nang makita ang aking anak. Sumigaw siya ng napakalakas na daddy nang makita ako sa arrival ng NAIA. Sinugod niya ako ng mahigpit na yakap. Yung yakap na halos ay ayaw na akong pakawalan. Pero kung makabagbag damdamin ang pagkikita naming mag-ama, mas makalunod luha ang muli naming paghihiwalay. Magkahalo ang uhog at luha ni Robert sa pakiusap. Ayaw akong bitiwan. Huwag ko raw siyang iwan. Huwag na akong umalis. Bumalik ako ng Abu Dhabi na mas mabigat ang loob. Sa sumunod na 2 ko pang uwi ay naulit ang ganoong mga eksena pero tinigasan ko ang damdamin. Nakaraos man sa mga naging utang ay kailangan ko pa rin makaipon ng malaking pera. Tinigasan ko ang desisyon ng dumating ang sumunod pang bakasyon.
hindi ako umuwi. Ipinadala ko na lang kay Malu ang pera para sa pangangailangan ni Robert. Lumalaki na rin kasi ang gastos ng anak ko dahil sa mamahaling private school siya nag-aaral. Idadahil ko ulit tong PLDT line sa apartment ni Malu. Tatawag uli ako. Oh, bakit kaya hindi sinasagot ni Malu o ni Robert yung tawag ko? May nagangatan ng linya. Hello, Malu. Kumusta? Si Robert andyan ba? Nako, ewan ko sa anak mo. Ayaw kang kausapin. Pati ako sinasagot-sagot. 13 anyos pa lang bumabarkada na. Pasensya na, Malu, ha. Nagtalo ang loob ko, Sir Jupiter. Gusto kong umuwi na ayoko. Nanghihinayang ako sa kinikita. Medyo malaki na ang aking ipon pero kulang pa rin. Hindi sasapat para sa bibilhing bahay at lupa at pantustos kay Robert hanggang magkolehiyo. Malaki rin kasi ang iniririmit ko kay Malu para sa pag-aaral at pag-aalaga niya sa aking anak. Bukod pa sa extra expenses at emergency fund. For good na ako, pare. May counting savings na kami ni Mrs. Para sama-sama na kaming pamilya. Kung ganun, good luck, pare. Matatagalan pa siguro ako dito. Lumipas ang 1 taon, Sir Jupiter. Sa panahong yun, nagsimula akong magkaroon ng kakaibang karanasan. Noong unang gabi, hating gabi noon, napamulat ang aking mga mata nang marinig ang tila lagitik ng lock sa main door ng tinitirhan ko. Nakiramdam ako kung may taong nakapasok. Binayo ang dibdib ko nang marinig ang pag-usod ng silya sa dining room. Sumunod ang kaluskos ng lalagyan ng mga kutsilyo. Pigil ang hininga na dahan-dahan akong tumayo. Humagilap ako ng pwedeng ipantanggol sa aking sarili. Marahan akong lumapit sa pinto ng kwarto, saka yun biglang binuksan. Nangilabot ako ng baluti ng napakalamig na hangin ng buong katawan. Bigla kong isinara ang pinto. Nakakakilabot. Ang lamig ng hangin. Wala namang tao. Ha? Fiona? May nagmumulto ba sa akin? Ang sumunod na mga gabi ay hindi na nagpatulog sa akin, Sir Jupiter. Lagi akong nakakarinig ng iyak ng isang babae at mahinang hagulgul ng isang lalaki. Kusang namamatay at nabubuhay ang ilaw sa aking silid. Lumalakas at humihina ang aircon. Lumalangit-ngit ang closet door at pinto ng banyo. Dumating sa puntong hindi ko lamang tinatakpan ang aking mga tenga, kundi iniuumpog ko na ang ulo sa dingding. Pero naroon, laging naroon ang iyak at ang hagulgol. Naisip ko tuloy, premonisyon ba ito? Dinadalaw ba ako ni Fiona? May nangyari ba kay Robert? Lalo akong nag-alala nang hindi ko na makontak si Malu.
Noong panahong nag-a-abroad ako ay hindi pa uso ang cellphone, Sir Jupiter. Bumibili lang ako ng card na pantawag. Sa Pilipinas naman ay PLDT ang tanging linya ng aking pakikipagkomunikasyon, kaya gulong-gulo ang isip ko. Hindi naman ako basta makauwi. Isang araw na isipan kong tawagan si Paring Ador. Hello, Paring Ador. Salamat at nakontak kita. Pare, natawag ka. Nag-lost contact ako kina Malu at Robert eh. Baka pwede mo silang pasyalan. Sige pare, anong address? Malungkot ang ibinalik na balita ni Paring Ador, Sir Jupiter. Wala na raw tao sa apartment. Walang makapagsabi kung nasaan sina Malu at Robert. Pakiramdam ko ay sasabog ang ulo ko ng sandaling yon. Nasa sila? Nasaan ang anak ko? Nag-emergency leave ako, Sir Jupiter. Noong una ay ayaw akong payagan, pero nagwala ako sa opisina. Nang payagan akong umuwi ay wala akong inaksayang sandali. Pagdating sa Pilipinas ay pinuntahan ko ang apartment. Nagtanong ako sa landlord tungkol kina Malu at Robert. Mas nabigla ako sa natuklasan. Matagal na raw nilang hindi nakikita si Robert. 1 taon na. Pumunta ako sa school ni Robert at doon ay nalaman kong na-expel si Robert dahil sa pambubugbog sa isang kaklase. Wala ring makapagsabi kung saan naroon ang aking anak. Ibig kong mabaliw, Sir Jupiter, lalo at natuklasan ko ang ginawa ni Malu sa inopen kong remittance account para sa kanila ni Robert. Galing ka na nga mo sa bangko. Anong sabi sa'yo? Limas ang pera. Winidraw lahat ni Malu. Naku, tiyak mamamonitor nila kung saang ATM huling nag-withdraw. Ang anak ko ang concern ko, pare. Nasaan ang anak ko? Sa bahay ni Paring Ador ako pansamantalang tumira, Sir Jupiter. Sabi niya magulo ang isip ko at mainam na may kasama ako. Tutulungan din niya akong maghanap kina Malu at Robert. Ano yun? Parang may nabasag. Teka, parang may mga yabag papalapit dito sa kwarto. Lumalangit-ngit ang pinto. Baka si Paring Ador. Bubuksan ko na nga itong pinto. Sim? Pare gising! Pare binabangungot ka! Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nangyari, Sir Jupiter. Parang bangungot yun na parang totoo. Maging si Paring Ador ay labis nang nag-alala sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Pabalik-balik din ang kakaibang karanasan ko noon sa Abu Dhabi. Ayaw akong tigilan. Gulo ang utak ko, Sir Jupiter. Naging desperado na ako. Tila sira ulo na iniisa-isa ko ang mga punerarya.
Nag-uumiyak ako sa pakikiusap na kung pwede ay makita ko ang mga unclaimed bodies sa morgue nila. Kahit nangingilabot ako sa amoy ng morgue at mga patay, nilalakasan ko ang aking loob. Ganito pala ang itsura ng morgue, no? Amoy formalin. Tumatayo ang mga balahibo ko. Narito pa yata yung espiritu ng mga patay na to eh. Teka, iisa-isahin ko na yung mga bangkay na narito ha. Ayun, parang teenager yung nasa dulong yun ha. Oh Diyos ko, natalisod pa ako dito sa empalming table. Ay, buti at hindi nalaglag itong patay. Eto na, malapit na ako sa kinalalagyan ng teenager na lalaki. Ipipikit ko muna mga mata ko. Ihanda ko sarili ko. Ngayon, unti-unti na akong didilat. Ay, Diyos ko. Salamat po. Hindi ito si Robert. Awang-awa sa akin si paring Ador, Kuya Jupiter. Huwag daw akong mawalan ng pag-asa. Na bakit daw sa punerarya ko hahanapin si Robert? Iniisip ko raw bang patay na ang anak ko? Sinamahan niya ako sa mga ospital, sa mga karating barangay na malapit sa apartment ni Malu, sa mga presinto, pero wala isa mang nakapagbigay impormasyon tungkol sa anak ko. Aaminin ko, Sir Jupiter, hindi napapagod ang katawan ko sa paghahanap kay Robert. Pero pagod na ang isip ko. Nanlulupaypay na ang bawat himaymay ng puso ko sa kawalang pag-asa. Kamusta ka, Fiona? Sorry, ngayon lang kita nadalaw dito sa Memorial Park. Dinalang kita ng paborito mong bulaklak. Alam mong hinahanap ko si Robert, di ba? Pwede bang mag-request? Tulungan mo ako, please. Hindi ko na kasi alam yung gagawin ko eh. Aminado akong nagkulang ako, Fiona, pero ano ba ang mabuti? Kung magkasama kami na nagdidildil ng asin at araw-araw sinisingil ng pinagkakautangan. Huwag malayo ako pero may ibibigay ko yung sana'y pangharap natin na magandang bukas para sa kanya. Mali ba ako? Ano ba ang tama? Ang daya mo kasi. Iniwan mo kaagad ako eh. May suhestyon ang asawa ni paring Ador, Sir Jupiter. Sabi niya subukan ko daw ipanawagan sa radyo at ipadyaryo ang paghahanap kina Malu at Robert. Baka raw makatulong. Kako nga bakit hindi ko naisip yun? Hinanap ko ang latest picture ni Malu at Robert sa wallet ko. Dala ang pictures ay pumila ako sa public service radio programs. Nagawan ng paraan din ni paring Ador na maipadyaryo ang paghahanap ko sa aking anak at kay Malu na rin. Hanggang makatanggap kami ng impormasyon kung saan matatagpuan si Malu. Natagpuan namin sa Pasay si Malu, Sir Jupiter. Nakikitira sa isang kababayan. May sakit siya. Parang buto at balat siya sa kapayatan. Nanlalalim ang mga mata. Humpak ang mga pisngi at hirap magsalita. Agad sumiklab ang galit ko nang makita si Malu. Mabuti at kasama ko si paring Ador, kundi ay baka kung ano ang nagawa ko. Tawarin mo ako, Arman.
Inaamin kong pagmakamali ko. Pinabayaan ko si Robert. Nilistay ko ang perang padala mo. Talulong kasi ako sa kasino eh. Pero pinagbabayaran ko ang lahat. Dahil pinarurusahan ako ni Fiona at ni Robert. Ayaw nila akong patahimikin. Lagi nila akong tinatalaw. Umiiyak si Fiona at umahagulgol si Robert. Kung may babalik ko lang ang lahat, tatama ako ang aking mga pagkakamali. Nasaan si Robert, Malu? Nasaan ang anak ko? Bitiwan mo siya, pare. Nasasaktan si Malu. Papatayin talaga kita kapag hindi mo na ituro kung saan ko makikita si Robert. Saan? Nasa mental hospital siya. Nagka-problema siya sa isip. Dahil nalulung sa droga. Baliw ang anak ko? Hindi ko alam kung paano kami nakarating ni Paring Ador sa mental hospital, Sir Jupiter. Magulong-magulo ang isip ko. Kung ano-anong pangitain ang nagsasalimbayan sa aking utak. Naglalaro sa isip ko ang itsura ni Robert habang suot ang straight jacket at nagwawala. Sumisigaw, humahagulgol, at napagtanto ko siya ang lalaking humahagulgol sa mga panaginip ko. Pareho kami ni Malu na binubulabog ng konsensya sa pagpapabaya sa kanya. Awang-awa ako sa aking anak. Wala na pala siya dito, pare. Anong ibig mo sabihin wala na? Patay na siya. Ito yung pangalawa kong pakiramdam na pinagsakluban ako ng langit at lupa, Sir Jupiter. Hindi ako makahinga. Parang mapupugto na rin ang buhay ko. Pero baka maabutan pa natin siya. Baka makita mo pa. Paano? Saan? Sa isang medical school kami itinuro ng ospital. Binigyan kami ng sulat na dalhin daw namin sa medical director ng medical school para makuha si Robert. Dahil daw walang nagkiklaim kay Robert, standard operating procedure ng ospital na i-donate ang bangkay sa medical school upang mapag-aralan ng mga mag-aaral ng medisina. Ibig sabihin unti-unting hihiwain ang katawan ni Robert hanggang mapag-aralan ang bawat himaymay ng kanyang balat. Laman, organs, ugat, utak at lahat ng bahagi ng katawan. Patungo na tayo sa anatomy laboratory. Lakasan mo ang loob mo. O isuot mo itong mask at masangsang ang amoy doon. Cadaver number 9 daw si Robert. Easy lang pare ha. May ongoing class pa pero pinayagan tayo makapasok sa anatomy lab. Dahil emergency itong case mo. Sasamahan tayo papasok doon. Huminto ang human anatomy class nang buksan ang anatomy lab para makapasok kami ni Paring Ador. Bumulaga sa paningin namin ang mga estudyanteng nangakaputi ng uniforme. Lahat ng mga mata nila ay napako sa amin. Napako naman ang mga mata ko sa cadaver number 9. Yun ang impormasyon
na ibinigay sa amin. Si Robert, ang cadaver number 9. Mabigat ang aking mga paa nang ihakbang ko palapit sa kinaroroonan ng cadaver number 9. Nagbigay daan ng mga estudyanteng nakapaligid sa bangkay para sa aking paglapit. May takip ang malaking bahagi ng bangkay. Ang bahagi lamang ng binti ang makikita. Ibig sabihin yun ng pinag-aaralan nila ng mga sandaling yun. Maaaring muscle o tissue ng binti ang pinag-aaralan nila. May mga nakatusok na needle pins sa iba't ibang bahagi ng binti. Nanginginig akong lumapit. Nanlalamig ako sa kaba at takot kung ano ang matatambad sa akin. At nang mahawi ang nakatakip sa katawan, bumulaga sa akin ang wari ay kunot noong itsura ni Robert. Waring punong-puno ito ng hinanakit ng pumanaw. Nanduduro at nanunumbat ang kanyang anyo. Hindi ko nakayanan ang lahat, Sir Jupiter. Robert! Binigyan namin ng dissenting living si Robert, Sir Jupiter. Itinabi ko siya sa puntod ni Fiona. Magkasama na silang mag-ina. Marahil ay payapa na sila dahil hindi na ako dinadalaw ng mga iyak ni Fiona at mahihinang hagulgul ni Robert. Dasal ko ay mapatawad nila ako sa aking naging pagkukulang. Nilalamon pa rin ng guilt ang aking konsensya, Sir Jupiter. Lagi akong sinusumbatan ng aking budhi. Kung nakontento na sana ako nang magkaroon ng ipon, baka buhay pa si Robert at kapiling ko. Naghangad kasi ako ng magandang bukas para kay Robert. Isang bukas na ako rin ang sumira. Dahil wala ako sa panahong kailangan niya. Hindi ko na maibabalik ang panahong maaari ko siyang yakapin at halikan. Panahong sana ay naipadama ko ang pagiging ama. Kundi ko sana tuluyang ipinagkatiwala sa ibang tao ang aking anak. Pero huli na, pagsisi man ako. Mali ako. Maling-mali sa mga naging desisyon. Walang kabuluhan magkaroon man ako ng sobra-sobrang salapi kung wala na ang pinag-uukulan ko noon. Noong All Saints Day sa harap ng puntod ng aking mag-ina, pakiramdam ko ay nabalik ako sa buhay kalye, Sir Jupiter. Wala na kasi ang mga taong mahal ko. Wala na si Fiona. Wala na si Robert. Ang natira sa akin ay ang lungkot ng pag-iisa. Ang pait at sumbat ng mga alaala. Alam ko walang sapat na pagsisisi ang magpapatahimik sa aking konsensya, Sir Jupiter. Kaya ipinauubaya ko sa Diyos ang lahat dahil naniniwala akong tanging Diyos ang makapagbibigay sa akin ng tunay na kapayapaan. Kung kailan ipagkakaloob sa akin ang kapayapaan ng damdamin, tulungan nawa akong magdasal ng inyong mga viewers at tagapakinig, Sir Jupiter. Matyaga akong maghihintay kung kailan makakamit iyon.
At ngayon naman, narito na ang inyong shoutout portion. Shoutout kay Athena the Ugly, Phil Rios Caden, Rhea, Philip, Margie Gadate, Amy Aiko, Faye Garcia, Zach, Ivy, at Limuel. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kay Kay ng Cebu at Faye Garcia. Sabi ni Kay, "Good morning po KT team, silent listener here from Cebu. Sobrang ganda po ng Halloween special nyo titled Tanan. Ang dami kong emotions na naramdaman while listening to Helen's story and I didn't expect yung plot twist sa ending. Thank you Team KT kasi hindi na ako inaantok while working because of your wonderful stories. To more episodes with you Team KT and God bless you all." Sabi naman ni Faye, "Hello po mga ka-KT. Years na ako nakikinig dito, noon pa lang nasa Malaysia ako. Sa lahat ng horror na kwento, dito talaga ako natutuwa. Halos lahat na ata ng kwento nyo, narinig ko na. Yung iba nga inuulit ko na lang. Galing po ng mga cast, lamig ng mga boses. Marami pong salamat. Sa mga hindi nabanggit sa susunod lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.